Nandun na po. Bakit po namin hinahanap A yung simple- kinausap na papatay? With all due respect, Detector, simple yes or no will do. Hindi po, dahil sinabi ko na Alright. nga. Can you rephrase your question, Counsel? So are you conducting the ongoing investigation to substantiate this current impeachment case? No need to substantiate because it's already been established. All right. So Now, the answer, Director Matibag, so the answer is you are not investigating anything in connection with the current ongoing impeachment case. Yes, because it's been already been established. all right. Proceed, Counsel. Insofar as the leads to this alleged person, do you share information to the Cybercrime Division? Kasama po ang Cybercrime Division sa aming pong committee. Kaya kung ano po yung mga findings na nandoon, kasama po sila kung sila po ang pumunta. Subalit, kung ito po ay meron pong level of security na hindi naman kailangang malaman ng Cybercrime Division, hindi po namin ito ibinabahagi sa kanila. All right. So because after all, the Cybercrime Division is Your part. Honor, please. What's the question? What's the objection? May we know if the defense is making a manifestation or raising a question? I am going to the question. He was Your Honor. about to ask a question, I believe, Counsel. Let's allow him to finish his question. Counsel may proceed for the respondent. Because the cybercrime is part of the special task force, correct? That is correct po. How about Agent Plotok in particular? Do you share the leads to this alleged person with him? Hindi po siya parte ng Special Task Force. But wasn't he part of the cybercrime division as well? Hindi po, siya po ay regional director ngayon ng BARM. Yes. But he was once part of the cybercrime division. Dati po yun nung hindi pa po ako Alright. director. Okay. Now, let's go to the special task force that you mentioned. You have one team leader and two assistant team leaders in your special task force, correct? Tama po. All right. And then how many members from the NCR? Ang NCR po, yung po ang buong division na kasali at ang tumatayo po na representante nito ay yung kanila pong regional director. But you mentioned that they are members of the special task force. In your estimation, how many from the NCR are involved? Ang NCR po, we give the freedom to the regional director kung ano pong aksyon ang kailangan niya aksyonan at ano pong team ang kanyang bubuin for purposes of doing a particular investigation in relation to the said task force po. Your Honor, may we respectfully again ask that the court give a directive to Director Matibag to give a more responsive answer. My question is how many? So he can May I comment, Your estimate Honor? a number. Counsel for the respondent, the question was how many? The answer of the good director was it depends, and it would depend on the NCR regional director how many he would assign. Witness will answer if he knows. If he does not, he may so respond as well. Mr. Presiding Officer, sir, the thing is, depende nga po kung ano po yung magiging operation or surveillance na gagawin, we give independence and autonomy po do sa regional director kung sino po at ilan ang i-assign. That's why ang composition po ng Special Task Force ay binubuo po ng 3 na individual at 5 pong divisions po namin. Dahil nga ang rason po nito ay piniliwanag ko po kahapon, masyado pong malawak yung nagiging banta na it already depende nga po Depende. sa It depends. So sa no kung definite. ano operations po. Let the presiding officer ask a clarificatory question. Hindi naman po mutually exclusive yung naka-assign na ahente po ninyo sa isang kaso lang, di ba? Tama po, Your Honor. So yung national, yung director nyo ng NCR, kung ilan mang ahente na nasa ilalim niya, posibleng 5, 10, 20, 30 iba't ibang kaso ang tinitingnan nila. Tama po. At kung ano man yung kaso may mainit o mainit na dapat panghawakan o malapit nang makuha o mas maraming taong kailangan, lalagyan niya ng tao, tatanggalan din niya, depende kung saan kailangan. Yes, Your Honor. Tama po. So is it correct to state that at any one time, that number will change? Tama po, eksakto po. You may proceed, Counsel. All right. So that's for the NCR. Is it the same case for the cybercrime division or the CCD? Sa lahat po ng units na nandoon, parehas po yung ating pong protocol na ginagawa. But just to clarify, I'll go through it one by one. So it's the same for the organized transnational crime division. Ganon din po. All right. For the technical intelligence division. Tama po, sapagkat standard po yung All right. procedure namin. For the digital forensic laboratory or DFL. Tama rin po. All right. Now, are these members of this special task force
given additional salary for their work for the Special Task Force? I think that is not allowed po under the law. Baka po bumagsak kami sa audit niyan or sa DBM po. So they're basically working with the Special Task Force for free? Hindi po libre. Empleyado po sila. Mayroon po silang sweldo. At parte po ng trabaho nila yung ginagawa So po in other nila. words, that's already part of their main job description. I think that's how the government system work po, respectfully. All right. Now, yesterday, you brought confidential records regarding your leads, correct? Tama po. Did you bring those records again today? Nandirito po. Nandun. Sa aking bayong po. And are these records from the Special Task Force? Iba-iba po. Halo-halo na po. Halo-halo na. All right. And you mentioned that you cannot share these records to the public. Is that the case? Tama po. Binanggit ko po kahapon. All right. Now, if the Honorable Court issues a subpoena, will you comply? Pag-aaralan po natin kung naayon sa batas ay bete nating ipagbigay alam po sa impeachment court na ito. All right. Don't you believe that ang katotohanan ay hindi confidential? Meron po tayong proseso na sinusunod. Kung ito man ay totoo at ito'y magbabiolate po sa batas, baka hindi po natin dapat itong gawin. Dapat hindi payagan, no? Hindi dapat payagan. I think sa linya po ng inyong Objection, Your katanungan. Honor. The question is already argumentative. I'll just move on to a new point. Anyway, during the time of Director Santiago, and let me lay the basis, no? Around 15 months, they didn't identify the alleged person that VP Sara talked to. And based on your testimony yesterday, it will take 3 to 6 months, even more, for this special task force to come up with definite findings as to the identity of this alleged person, correct? Sinabi ko po 3 to 6 months, hindi po even more. Okay, we'll just check the transcript for that. But at any rate, will this task force continue to exist and operate until you finally identify this alleged person, or does it have a time limit? Kailangan po aming matagpuan yung pong taong binanggit na kinausap po. So as long as you cannot provide a concrete output, the special task force will continue to exist. Asked and answered, Your Honor. Asked and answered. Move on, Counsel. All right. By the way, does NBI have intelligence funds? Wala po, sir. All right. Now, you also mentioned about the Rage Coalition event yesterday in Club Filipino on April 12, 2026, correct? Tama po. All right. Now, this was already around 14 months from VP Sara's press con, correct? Tama po. Now, my question to you is this. Was VP Sara present in that April 12, 2026 event? Wala po siya, sir. All right, no. Now, you mentioned also the concept of kinetic force. Can you recall? Yes, sir. All right. Now, my question to you is this. Despite the lapse of 14 months and the absence of VP Sara in that event, you still concluded that this event was still part of what you call kinetic force. Is that the case? Tama po. All right. And based on your findings, this kinetic force came from VP Sara's November 23, 2024 press con, correct? Hindi lamang po yun. Ang sinabi ko po ay may pagkakaugnay sapagkat yung pong statement na I want to cut his head, gusto kong kunin ang ulo niya. At ang sinabi din po ni Mayor Baste, isang ulo lang ang kailangan namin, ang ulo ni Pangulong Bongbong Marcos. All right. A participant in a PBBM rally that shouted, "Barilin na yan." When did this happen, if you can recall? Hindi po ito rally, meron pong event, ang okay. atin pong Pangulo sa Nueva Ecija, naka-live broadcast po ito sa RTBN at meron pong nag-komento bigla na sinabi, barilin na yan. Can you recall the date of that event? You said event. Hindi ko po ma-recall yung exact date pero nandito rin po sa All report right. sa amin yan. But is this also part of the kinetic force that you mentioned? Lumalabas po sa amin pong pag-aaral. How about yung nangyari kay Undersecretary Claire Castro in Canada? Is this also part of the kinetic force? Irrelevant, Your Honor. Your Honor, I'm trying to lay the basis, Your Honor. Witness may answer.
Well, If he ito na knows- nga po yung sinasabi natin na nagkakaroon po ng malawakang kaguluhan na epekto po ng madalas na pagbabanta at seryosong pagbabanta sa Pangulo na ngayon ang mga itaong kahit na ordinaryo ay inaatake po. Hindi lamang ang Pangulo kundi ang iba pa rin pong matataas na posisyon. So the answer is yes, it's Yes. part of the kinetic force. So in other words, this kinetic force can reach foreign countries. Lumalabas po na gano'n. Okay. Dahil marami po tayong Pilipino na nandoon na napapanood po Oh, sa that's social okay, media. Director. Now, how about the flood control rallies? Is this part of the kinetic force? Yung flood control rally na aling po flood control rally to be Any flood specific. control rally? Probably Is it part- baka po kung maaari lang po sir, ibigyan nyo ko ng specific para po mas may paliwanag ko po. I'll just move on. So any dissent against the government must be attributed to this kinetic force. Is that what you're saying? Speculative, Your Honor. Witness may answer if he knows. Depende po kung anong event. Kaya nga po ang ginagawa po ng NBI ay atin pong sinusuri lahat ng pangyayari. Kahapon po inilatag namin yung 5 batayan namin para po magkaroon tayo ng malinaw na threat assessment sa lahat po ng pangyayari. All right. Now, isn't it that Mayor Baste, that participant in the PBBM event, the rallies in Canada, and the flood control rallies, don't they have a mind of their own? Your Honor, we are objecting on the Your ground Honor. of vague. Kindly clarify the question. Your Honor, the Kindly, witnesses... kindly reform, counsel. I also did not quite get the question. Kindly reform, counsel. So are you saying that these people that I mentioned, they cannot act independently and are compelled by the kinetic force that you mentioned? That is Sino pong speculative, mga Your tao? Honor. Mayor Baste, the participant in the PBBM rally, the rallies in Canada, and the flood control rallies. Una po, there's no PBBM rally. No, sorry, PBBM event. Sorry, I stand PBBM corrected. event, yung sa Canada. Tsaka, yun nga po, alin po bang flood control? Babalik ko lang po doon, pasensya na po sir para po mas makontextualize po nating mabuti. Yes, Your Honor, please. May we request I think the clarification question- from the defense? I think the question, Director Matibag, is produkto po ba nung binabanggit yung kinetic energy kahapon yung mga pagkilos laban sa administrasyon at individual na mga miyembro ng administrasyon? Respectfully, Your Honor, sapagkat marami pong may pagkilos po na iba-ibang grupo. So na nakikita po posibleng natin. hindi. May pagkilos na hindi, may pagkilos na Tama oo. po. Kaya we have to qualify, we have to treat each event independently and apply the 5-factor test that we are being applying po sa mga pangyayari po. So hindi porkit laban sa o tutol sa gobyerno o sa partikular na opisyal ng gobyerno ay ito na yung binabanggit yung kinetic kahapon. Tama po, Your Honor. Counsel may proceed. All right, my question is this. Is this kinetic force still active today or has it stopped? Malinaw po, may mga pangyayari pa rin po. And should we really stop this kinetic force or just allow it until 2028? Hindi ko po, pakiulit po. Anyway, I'll withdraw that question. Just move on to a different question. Is this kinetic force a legal concept? Ito po ay konteksto sa aming base sa aming investigasyon. Again, ibabalik ko po ron sa aming 5 naging patayan na ginagamit din po ng ibang jurisdiction para makapag-establish po ng isang threat para sa isang national threat assessment. Again, just a manifestation that it's not responsive, but I'll just move on to a different point. Your Honor, please. What is the pleasure of the lead counsel? The defense is making a side comment to the answer of the witness. Can we please remind him to avoid making side comment as previously invoked by the impeachment court, Then Your I Honor? will raise another motion, Your Honor, that the witness's answer is not responsive. Counsels, let this not be a debate between and amongst the two parties. Let the witness answer and give his testimony. Counsel, you may proceed. All right. Was the Rage Coalition event a political rally? Palagay ko po, sapagkat ang nandoon po ng mga political party po ng PDP laban at yung pong reforma,
na pinamumunuan po ng dating Speaker Bebot Alvarez. All right. And as a lawyer and as a former dean ba, director or current dean? Former po, Alright. So as a nag-resign na po lawyer ako. and a former dean, you are aware that political speech is constitutionally protected, correct? Depende po kung anong talumpati, you have to qualify. And unless we are under martial law again, Mayor Baste should be able to freely express his dissent to the government. Your Honor, correct? that is speculative. Let the witness answer. He is competent to answer that question. Unang-una, tama naman po kayo, wala namang martial law ngayon at pwede naman pong magsalita. But the freedom of expression has limitation also. Kung ito po ay nagbabiolate na ng batas at nakakasama na sa ating bayan, ay hindi naman po ito kasama na sa freedom of expression. All right. But my question to you is this. Did he directly urge the people to overthrow the government in that trial? Ang sinabi po niya, base sa aking testimonya, ay isang ulo lang ang gusto namin, ang ulo ni Bongbong Marcos. At kung matatandaan po ninyo, ay correlated it dun sa mga dati pang mga pangyayari. Hindi lang po yung event at sinabi na yun ang aming nagbasehan base sa aming pamantayan po sa pag-assess po ng banta o ng threat po. But that was your own interpretation of what That is not only my interpretation, but is the interpretation of the new National Bureau of Investigation based on the standards that we follow, consistent to the standards All right. that we are following. Is it your interpretation that those also demonstrate destabilization efforts? Please repeat, pakiulit mo, Is sir. it also the NBI's interpretation that those remarks constitute destabilization? Argumentative, Your Honor. No, if the witness can If he answer. knows, Ano pong particular na sinabi? That speech by Mayor Baste in general. Yung pong kanyang sinabi na ang ulo lamang ni Bongbong Marcos ang kailangan namin at sabi ko nga, in correlation to the other events, applying the 5-factor standards that we have been using, which is recognized by other jurisdiction, doon po kami nagkaroon po ng konklusyon. Sorry, Director, I didn't quite get your answer. So, are you saying that that's destabilization or no destabilization? Misleading, Your Honor. no, the director hasn't answered yet. He cited the basis, but cut short of answering the question. So, is it based on the 5 pillars of your investigation, Director? Well, dun po yan, based on the 5 pillars na natin po, lumalabas po ng isa dun sa elemento ng 5 pillars, it comply po. So, Sumasagot po doon. So, meron At din. hindi po destabilisasyon, kundi banta po sa kaligtasan ng Pangulo na naging banta na rin po sa pambansang seguridad po. So, you're admitting that there was no destabilization? Argumentative, Your Honor. No, it's connected to the question, Your Honor. Previous Counsel, the question. witness has answered for the appreciation of the senator judges. You may proceed to a similar question or move on to another topic. Yeah, I'll proceed with a similar question. Director, I am showing you a news article. This is Exhibit D-4-66 entitled, and I quote, Palace dismisses the stab rumors versus Marcos admin. So it was published quite recently, May 12, 2026. And for the sake of time, I will just read the first line thereof. Assisting counsel for the parties may approach. It says here, and I quote, Malacanang on Tuesday said it has not received any information about supposed destabilization efforts against President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. My question to you is this. Claire Castro speaks on behalf of PBBM, correct? Being the spokesperson, tama po, sir. And based on her statement in this news article, there has been no destabilization efforts against PBBM, at least as of this date. Correct. Well, baka po dapat tingnan natin yung buong konteksto because under a security cluster, may pinag-uusapan po dyan. Maaaring ang tinitingnan niya na walang destabilization, there is no destabilization from the rank of men in uniforms. So hindi po natin masasabi na yun na yung kabuuan talaga. All right. I'm showing you another recent article, Exhibit D-4-67. This article is June 12, 2026. So again, quite recent. And again, for the purpose of time, I'll just read the title. It says, Sara Duterte, I won't grab Marcos's position. My question to you is this. Isn't this news article also consistent with no destabilization efforts that Claire Castro previously mentioned? Base po sa aking binabasa, baka mas maganda po
si Vice President Sara Duterte makasagot dito because she's speaking of a state of mind. Sa isip po niya yan eh. But if you know, you Your cannot. Honor, may I comment? What is the comment of the lead prosecutor? The witness never said that there is destabilization. As a matter of fact, what he said during the earlier question is threat to the life of the president amounts to threat to national security. Now he is being asked about these pictures concerning the stab. This is misleading, Your Honor. Asked and answered. The observation of the lead prosecutor is noted. It was not an objection, counsel. Proceed, counsel Alright. for respondent. Now, yesterday, you identified an unsigned and unnotarized document which allegedly pertains to an affidavit of Arturo Las Cañas. Correct? Yes, sir. All right. Now, if you know, is this the same Las Cañas who appeared before the Senate in 2016 and 2017? Yes, sir. Okay. So, in fact, this is the same Las Cañas who was charged by the Senate panel led by then Senator and still Senator Panfilo Lacson with a recommendation for perjury. Is he not? Hindi ko po nabalitaan yung kung sinarge siya ng perjury. But if it's on record, then the answer will be yes. All right. Well, he was, or maybe we can confirm it later with Senator Judge Lacson. But, and this perjury was committed during a Senate committee hearing, if you know only. Well, siguro po doon natin na lang ilagay doon sa affidavit po na nabasa ko. No, the May I only comment, question Your is Honor? the May I perjury, if you know only, that the perjury that was recommended for charging Your Las Honor? Cañas. I have no personal I'm not yet done, knowledge. Your Honor. I think, Your Honor, the witness is incompetent to answer that If question. he knows, counsel, I asked think Your the Honor. witness already said that he's not aware of it, but that if it is on the record, then most likely it is true. That was the response of the witness earlier. All right, I'll just move on to a new point. Now, allow me to read a statement of Senator Lacson, and then I'll ask questions thereafter. May we request, Your Honor, that the witness be confronted with a document if I think the defense is reading from a document? Yes, Your Honor. We will provide The the hard guidance of the copy. witness, Your Honor. We will provide the hard copy, and then we'll also show the soft copy on the screen, Your Honor. Assisting counsel is authorized to approach All right. I will read. from both parties. I will read and I quote Senator Lacson. Ang may papayo ko lamang kay SPO3 Las Cañas, kung ang layunin ng inyong quote-unquote extrajudicial confession ay mapanagot sa ilalim ng batas si Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang personalidad, marapat lamang na maliban sa inyong salaysay, may maipakita ka pang bukod at ibang ebidensya. Kung wala, ay maaaring masayang lamang ang oras ng mga tao dito dahil baka walang kahihinatnan ang isinasagawa nating pagdinig sa araw na ito laban sa sino mang mga taong idinadawit mo. Are you aware of this statement by Senator Lacson against Las Cañas? Ngayon po, nabasa po. You're aware nabasa ko now. po. All right. At any rate, you mentioned yesterday that you did an open source investigation to obtain the Las Cañas document, correct? That is correct po, sir. But to be candid, was it just Google search? Hindi po. Are you at liberty to disclose what method you used in that open source investigation? We were provided, dito po nagsimula yan, we got hold of a copy of the affidavit of Arturo Las Cañas. With the permission of counsel for the respondent, the chair will allow the intervention of Senator Judge Lacson given that his name was mentioned, in fact, not only alluded to but mentioned by counsel for respondent. Senator Lacson is recognized to give a manifestation. Thank you for allowing me to interject. Maski hindi naayos sa unan yung pahayag kanina. Kasi ang worry ko, pag inupuraw ako doon, interpolate ako ni Senator Lapid. So, having said that, anyway, levity aside, Mr. Presiding Officer, basahin ko lang yung portion ng committee report kasi I chaired the Committee on Public Order when we investigated the EJK. And indeed, I will confirm that Arturo Las Cañas retracted and changed his testimony. No? After several hearings, nag-retract siya. But hindi po ako nag-file ng perjury.
gusto ko lang i-correct yun. Ang recommendation po sa Roman numeral number 6, recommendations, part po ito ng committee report. In view of the foregoing, the committee recommends the following. 1, amendment of the revised penal code to increase the penalty for the crime of perjury. Yun po yung context na dahil committee report ito, nagre-recommend ako na i-amend yung revised penal code, particularly sa krimen ng perjury. Pero gusto ko lang i-correct na hindi ako nag-file ng perjury. Thank you. The manifestation is noted. Counsel for the respondent may proceed. But at liberty to disclose who searched for that Las Cañas document. Ito nga po, yung pong dokumento, we got hold of it. Sabi nga po natin, meron po kami mga tinatawag na amin pong mga informants at mga source. It was provided to us. Nung ibinigay po sa amin to, hindi naman po ibig sabihin ay amin kaagad itong paniniwalaan. At tama po kayo. That's okay. I can ask subsequent questions regarding to that. So actually, my question is, after Hindi po, sapagkat he is nowhere to be found. that's enough. So without verification, you decided to believe the contents of the document that you obtained? Again, ibabalik ko po ron sa 5 nating factors. Isinama lamang namin po ito, isa dun sa mga factors na sinasabi po natin, yung pattern of violence na tinatawag. At doon po, doon sa paragraph 270, sinasabi nga po na may kinalaman sa extrajudicial killing si dating Mayor Sara Duterte at in fact, ang sabi pa nga niya, huwag nyo nang barilin, kidnapin nyo na lang. Pero bago po kami dumating doon sa punto na gamitin yun, tingnan na po namin yan. Alright. Sorry to interrupt you. So the short answer to my question is yes. Pakiulit po yung Alright. tanong ninyo. The question is, did you decide to believe the contents of the document without verifying it with Las Cañas? Yun nga po yung sagot po. Opo, hindi Yes. kaagad. Kaya po ikinikwento ko nga kung paano po namin nagamit yun. Alright. So hindi po kaagad namin pinaniwalaan. Okay. Your Honor, may I just manifest that the defense is actually misleading already the witness. He kept on raising the question, did you believe right away? When as a matter of fact, the witness is Your explaining. Honor, I never meant sorry. Counsel, with all due kindly respect. let the lead prosecutor finish. The witness has been saying that he did a lot of things after receiving the affidavit of Las Cañas, to the extent of going over the 5 factors that he testified to yesterday. But after that first question, so that means yes. The defense said yes. To his question, did you believe to that right away, to that affidavit? The position of the witness, Your Honor, is no. Short Because- rejoinder, Your Honor. Actually, asked and and answered by the witness. That is his response, counsel for respondent, to your question. Yeah. Move on, counsel. Yes, Your Honor. We are satisfied with that answer. But another follow-up question. So without verifying it, sorry. That's misleading, Your Honor. Allow him to finish the question, counsel. just on What the is the point- pleasure of Senator Judge Cayetano? Just on your ruling, may be clarified because the question was, pinaniniwalaan mo ba? Ang sagot niya, hindi ka agad. So counsel was asking for yes or no. I just want to be clarified. Hindi pinaniniwalaan agad, does that mean afterwards pinaniniwalaan mo na or never mo pinaniniwalaan? Just so that the record is clear. Just that clarification. There should be no. Thank you, Senator Judge Cayetano. Alan. Witness will please answer. Yes, Your Honor. Kaya ko nga po ikinikwento yung buong pangyayari para po makita kung paano po kami dumating dun sa punto na ginamit po doon sa pattern of violence yung pong affidavit na ito. So, liwanagin ko po Director Matibag. Opo. Hindi nyo agad pinaniwalaan nung simula, pinadaan nyo rin sa inyong SOP sa investigasyon, kalaunan, pinaniwalaan na ninyo at sa ngayon, pinapaniwalaan po ninyo yung nakasaad dun sa dokumentong yun. Kalaunan po, ito ay ginamit na namin na isa sa basehan po doon sa pattern of violence pagkatapos po naming idaan sa proseso po. So, pinaniwalaan nyo na, pinanghawakan nyo na, kumbaga. Sa ngayon po, tama po, Your Honor. Okay. And pinapaniwalaan yun without issuing a subpoena to Las Cañas and clarifying the matter with him. Asked and answered, Your Honor. It's a different question, Your Honor. We're already at this point. Witness may answer. Pakiulit po. So, you mentioned na pinapaniwalaan nyo na siya ngayon as clarified by the chair. So, are you saying that pinapaliwanaan nyo na ngayon without issuing a subpoena to Las Cañas and
and verifying it with him? Hindi po nag-issue ng subpoena kay Las Cañas, pero meron pong naging verification process. All right. But not with Las Cañas, who is the author of that document. As and answered po, Your Honor. The presiding officer would like to remind the witness to kindly avoid making a ruling for and behalf of the presiding officer. Pasensya na po, Your Honor. But the gentleman would have been correct. The presiding officer would have said the same thing. Thank you for saving me the trouble. But try to avoid that, Director Matibag. Sorry po, Your Honor. All right. Thank you. Thank Counsel you. may proceed. All right. Director Matibag, yesterday I identified 2 videos and you related it with the alleged pattern of behavior of VP Sara, correct? The first video that you showed, I think, involved the sheriff. Tama po. All right. But that incident, will you confirm that that incident took place on July 1, 2011? Yes, long time ago po. So around 15 years ago. Tama po. And did you still find it relevant to use that video? Under po dun sa 5 factors namin, ang tinitingnan po natin sa pattern of violence is the historical behavior. All right. Kasama po yun. With the permission of counsel for respondent, what is the pleasure of Senator Judge Ontiveros? Mr. Presiding Officer, before the defense moves on to a next question, just to ask a follow-up question of the previous topic. On this matter? On the matter of the Las Cañas affidavit, Mr. The Presiding lady Officer. may proceed with that question on Las Cañas only. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Follow-up question, Mr. Witness. According to your testimony yesterday, you reviewed Arturo Las Cañas' affidavit as part of the larger investigation concerning the Vice President's capacity to carry out the alleged threat. Sa pagkakaalam po ninyo, Director, at batay din sa larger investigation na iyon, sinagot po ba ng Vice Presidente sa anumang paraan yung mga alegasyon sa affidavit na yon ni Las Cañas? Your Honor, marami po kasi kaming, yun nga po yung gusto kong ipaliwanag, marami po kasi kaming mga i-consider na tinatawag natin po na open source intel. Yan na po yung mga news, mga report. At nung tinitingnan po namin yan, si Arturo Las Cañas, meron pa po siyang lumabas na balita noon nung isinumite niya itong affidavit na to sa ICC. At maalala ko po, meron din po lumabas sa balita na mismong si Vice President Sara Duterte, parang sinasabi po niya roon na hindi ko kailangan ng DDS para gumawa ng kayang gawin ng DDS. Something to that effect po. Na-consider po namin lahat po yan. Sa sinabi di umano ni Vice President, sinabi niya hindi niya kailangan ang DDS para gawin ang Yung kayang gawin ng DDS. Something ng like that po. DDS. Opo. Hindi ko po eksaktong ma-recall yung phrase na pagkakasabi po. Salamat, Mr. Witness. I may return to that point later. The lady today, may do so Mr. after Presiding Officer. the Salamat po. cross, redirect, and recross. When she avails of her time, counsel for respondent may proceed. All right, let's go back to the sheriff incident. I'm glad you mentioned history or historical background. Are you aware that that sheriff incident pertains to relief operations that were being conducted by the vice president, then mayor at that time, or vice mayor? Ang pagkakaalam ko po doon sa balita na yun, itong sheriff na to is trying to enforce a valid order from a legitimate court, demolition order po ito, na ayaw ipatuloy po ng then mayor and now vice president. So, Alright. I might not be aware of a relief operation. Baka po paliwanag po sa akin. Are you aware? I'll just ask you if you're aware. Are you aware that it involved a flash flood? This incident happened after a flash flood in that particular community. Hindi po lumabas siya If sa you know, balita. if you know, all right. I have no knowledge of that. Are you aware that VP Sara asked that sheriff for an extension of 2 hours just to help the victims? Yung po yung lumabas sa All balita. right. And this sheriff and the demolition that you mentioned involved the demolition of informal settlers in that area. Opo, kaya po may order of eviction. Ibig sabihin po, informal settlers po yung Are you papalish. aware that 30 people died during that incident? I have no knowledge of that, Your Honor. So in other words, are you also aware that
it was the sheriff's refusal to provide that 2-hour extension. That's why VP Sara got Well, angry. that is the claim of the then mayor. If you know only, if you know. I have no knowledge You of have no that. knowledge. All right. I'll move on to a new point. Now, you also mentioned to establish this alleged pattern of behavior, the October 18, 2024 press con, correct? Tama po. And this press con took place obviously before the material that you used or the November 23, 2024 press con. Tama po. All right. I'm showing you a video. Your Honor will just show one video. It's around 1 minute. This is Exhibit D-4-53, and the USB is separately marked as D-4-47. And then I'll ask you questions after this. Kindly play the video. The tech through the clerk of court is so directed. Inulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya. Why? Why will I give you my watch? At that point, may sakit na ako. Wasn't feeling very well. Nandun lang ako, nakakatayo ako dun kasi nagkamot ako. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I realized toxic na yung relation. Na itong dalawang katabi ko, tumawa pa. Pinagtawanan pa nila yung bata. And I saw the humiliation sa face ng bata. I wanted to help him. Gusto ko sabihin sa kanya, itong relo ko na lang, relo ito ng Vice President, ito relo ng Presidente, pero I hope this will do. And then I realized na baka mas lalong mapahiya yung bata if I do that. So I just imagined myself cutting his head. Gusto ko ganun din ang All right. So is this the First of all, did you watch this whole video, Director Matibag? I've watched not the entirety of the video. Not the entirety, Yeah. because it's a long video. It's That's correct. almost 2 hours. But my question to you is this the video where you based your finding that VP Sara said, gusto kong tanggalin ang ulo niya, imagine cutting his head off? Is this the one? Yun po. Alright. Yun po yung video na yan. And will you agree with, wasn't this press con heard by the general public? Opo. And didn't VP Sara say her statements in jest? Well, It's speculative, Your Honor. Honor, the witness is smart enough and competent enough to answer. Nevertheless, Your Honor. Witness may answer. well, again, I will say I cannot go into the state of mind of the Vice President, and precisely the reason why do sa pattern of violence, kasama po talaga yan yung pag i-consider natin. I understand her disgust doon sa nangyari, but probably pag pinagsama-sama po yung aming pong investigasyon, mga aming napanood, kasama po yan, doon po namin na-establish yung isa doon sa 5 factors na pattern of Yeah, violence. I understand what you're saying, but my question to you is, didn't you take VP Sara's statement out of context? Mahirap po para sa aming law enforcement na yung ganyang mga statement ay amin pong babaliwalain. Katunayan, alam naman po natin, kahit nga biro, halimbawa po, yung bomb joke nga po sa aeroplano, hinuhuli natin. It's a different thing if you're doing a bomb joke dyan sa aeroplano tsaka sa open field na kayo lang. So, Alright. sa amin po sa law enforcement, we have to give credence to that and i-process po namin. So at any rate, you consider this portion of VP Sara's statement to be grave and serious, to be a grave and serious threat based on the standards that you mentioned yesterday. Hindi po yun ang sinabi ko. Ang sinabi ko po, kasama siya doon sa i-consider na marami pong factors para ma-establish po ang pattern of violence. Isn't that kind of a stretch? It's argumentative, Your Honor. Argumentative. Move on, counsel. Nothing further, Your Honor. Thank you. Salamat po, sir. Redirect. Lead prosecutor.
Any redirect? Your Honor, may I request for a 5-minute break? Instead of granting the break, Chair will open the floor for the interjections and interventions of some of the senator judges. You have your 5 minutes, Counsel. Senator Judge Erwin Tulfo, thereafter Senator Judge Lacson, thereafter Senator Judge Rafi Tulfo, and hopefully Senator Judges Villanueva and Pangilinan. That might be in excess of 5 minutes already. We will just, Your Honor. we're making the most out of the 5 minutes. Yes, Counsel. Just one manifestation, Your Honor, regarding Counsel. regarding the interpellation of the good Senator Ontiveros. We just want to set for the record, Your Honor, that insofar as the Las Cañas affidavit, the Vice President was never given an opportunity to respond to it Formally. formally. Noted, Senator And- Judge. Yes, Counsel. Counsel for the respondent, anything additional? And the VP was also not made to answer to the what's it? And it was not part of the impeachment complaint, Your Honor. For the record. Noted. Noted. Senator Judge Erwin Tulfo, you have 2 minutes, sir. Thank you, Mr. Presiding Officer. Sa ating pong testigo, kahapon po nabanggit ho ninyo na meron na po kayong persons of interest na umanay kinausap na po ng VP Vice President Sara Duterte para patayin umano ang Pangulo, First Lady at former Speaker of the House. Ang tanong ko po, paano pala ho ninyo ito natalisod o natunto ng impormasyong ito? Gayong sa kanya pong press con, wala naman pong siyang sinabi kung sino mga taong ito. Sinabi niya lang na may kinausap na ho siya. How did you find out? Ganito po yan, sa lahat naman po ng kaso na hinahawakan po ng National Bureau of Investigation para po maging successful yung aming pag-iimbestiga, ay nagre-rely po kami sa iba't ibang intelligence report. Yun nga po, may tinatawag tayong open source intel, human intelligence, and we also use tools to monitor things. At nag-trim down po tayo niyan, tinitingnan po natin hanggang dumating tayo dun sa punto na mayroon pong resolusyon yung ating pong kasong tinitingnan. With regards to po sa persons of interest, yung prosesong din yan po ang atin pong sinundan. Okay. Without mentioning po kung sino itong mga tao na ito or yung pagkakilala nila, kung nasaan sila, maaari po ba ninyong bigyan kami ng ideya itong mga persons of interest na ito? Kung ano po talaga ang trabaho nila, kung sila po ba talaga yung mga hitman o mga gun for hire o riding in tandem, ano ho ang klaseng trabaho meron itong mga ito? Well, siguro po ganito, although I cannot reveal so much and the identity, but going to the process na sinasabi ko nga po, so we're using informants, may mga sinusundan po tayo. Ang una-una ating pong tinignan dyan, yun nga pong sinabi na kumausap ng papatay at yung pong papatay ay pumayag na. So, ano pong ginawa natin dito? Tinignan na natin kung saan sphere po papasok, sino ba yung pwede, saan ba pwedeng nanggaling yon? Hindi kagad sino, saan po ba pwedeng nanggaling yon? At lumalabas po rito, alam natin yung kasaysayan, malawak po ang kanyang tinatawag na connection, yung network po. Alam naman natin, siya ay Vice Presidente at ang dating Pangulo ay kanyang ama. Ibig sabihin, nakadevelop po ito ng mga relasyon. Unang-una na sa mga men in uniform na hanggang sa ngayon, marami po rito na na-appoint pa niya nung panahon na sila ay nandiyan. Nandiyan din po, binanggit ko yung Vice President sa security group at yung pong mga double death squad. So tinignan po natin at tinignan by process of elimination yung mga tao po na maaaring dun nang galing or maaaring nakakaalam. And by process of elimination, nag-start po kami maraming individuals hanggang sa matrim down po namin ng matrim down hanggang sa ngayon. Kaya sinabi ko po kahapon sa kagalang-galang sa katanungan ng ating Senate President po, gaano ba katagal pa to? And I said, we have great progress. Dahil lang simula po kami sa marami ngayon na trim down na po namin sa iilan na personalidad po. Okay, pangalawa sa huling katanungan ko po, Ginoong Testigo, ay itong
ito pong threat na ito po hanggang ngayon ay continuing threat po ito or pwedeng i-execute anytime ng mga sinasabi ninyong persons of interest? Yun na po yung atin pong pangamba na nakikita. Because hindi po natin nakukuha. Sigurado po tayo na may kinausap at pumayag, subalit yung pagkakakilanlan ng taong kinausap ay hindi pa rin po natin nakukuha. So ibig sabihin po, yung threat po na ito sa Pangulo is a continuing and active threat po and serious. So yun po yung gusto nating i-address dito. Panguling katanungan na lamang, Mr. Witness, naimpormahan na po ba ang Pangulo at ang kanyang PSG para alam ho nila ang kanilang gagawin at hindi po sila malingat sa kanilang seguridad? Meron po kaming tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan sa ating sa palasyo po. I will not mention who exactly yung mga kausap po namin doon, but there's always continuing threat assessment po na ginagawa po kami. Thank you, Mr. Witness. Presiding officer, thank you. Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Senator Judge Lacson. Thereafter, we will recognize first, with the indulgence of Senator Judge Rafi Tulfo, the lead prosecutor for her manifestation. As I understand, she asked for time for a huddle to determine whether she will still conduct redirect. So, Senator Judge Lacson is recognized. You have 2 minutes, sir. Thank you, Mr. Presiding Officer. Follow-up lang ito doon sa mga points raised by Senator Judge Rafi Tulfo kahapon relating to 3 similar cases. Ronald Mas, Mayor Baste Duterte, saka VP Sara. Hindi ko na bibelabor yung Ronald Mas and Mayor Baste kasi aware naman ako doon sa Rule 113 Section 5, yung sa warrantless arrest, na hindi pwedeng apply. Nagkamali nga yung NBI kay Ronald Mas, kaya na-dismiss yung case, di po ba? But I'm more interested in the cases of Mayor Baste at saka kay VP Sara. Kasi almost similar yung kanilang mga sinabi, pero I'm just wondering why you did not investigate Mayor Baste, pero si Mayor Sara, hindi lang kayo nag-investigate, nag-repair pa kayo ng complaint sa DOJ, hindi po ba? Yun po yung amin pong ginawang investigasyon ay doon na po sa threat na sinasabi namin na pangkalawakan. Yung dito po kay Mayor Baste, kaya hindi po natin na inimbestigahan, isinasama po namin dito sa task force na ito to come out with the report eventually. But we have coordination also po with other agencies. Yes. So walang ongoing law enforcement investigation against Mayor Baste. Kasama po dito sa ano po namin sa special task force po. Yung bang special task force, and this was this was also raised by the presiding officer nung nasa lounge kami kanina. Na-form ba ito in relation to or in reference to the case of Mayor Baste o kay Vice President Sara? Yung pong trigger point na nangyari dito ay yung pong kay Mayor Baste po. But prior to that, we are continually monitoring the threat. Kasama po sa aming pag-uusap yan. In fact, yung pong aming reporting ng records as early as nung nag-assume po ako ng February, mga first week pa lang po ng March, kasama na po sa reporting yung mga threat assessment. But nung napansin po namin na itong rage rally na to can escalate to a bigger threat to the national security, dun po namin ipinasok ito. So mas ang ginamit nyo yung kay Mayor Baste as an open source kesa sa mag-file kayo ng criminal complaint against Mayor Baste. Ganun po yung naging process namin dito. But eventually, we have an agreement within us that if we can establish that the elements for grave threat will be there, we will be contemplating also on filing a grave threat and inciting to sedition as well. Pero halos pareho kaya iniisip ko, baka meron double standard. Bakit kayo nag-focus kay Vice President pero hindi nyo in-apply kay Mayor Baste? Halos pareho sinabi nila na maliwanag naman bukod doon sa January 2026 na ulit pa ng April 12, di ba? Na sinabing Romanov, threat against the first family, nasundan pa ng pupugot, ang kailangan lang namin yung ulo. So pero kay Vice President, halos ganun din Pero bakit inimbestigahan niyo kay Vice President Sara at na-i-refer nyo na sa DOJ for PI, pero yung kay Mayor Baste parang unlevel na sa law enforcement investigation pa rin. Sapagkat ang isa pong dinedevelop namin dito na jury po is yung sabwatan. And alam po natin, if we go to court using the theory of conspiracy, medyo mas mahirap po na ipasok na kaso. Kaya
it taking much time to develop the case po. May request for additional time, Mr. Presiding Officer. Punta lang ko kay Las Cañas. Opo. Okay. Yung kay Las Cañas, ginamit nyo yung kanyang affidavit na sinabit sa ICC. Tama po. Parang pang-open source. Tama Not for po, sir. anything, di ba? Not for anything po. So yes, walang sir. evidentiary value ito. Yun po ay ang basehan namin, kaya po namin iprinisinta. Isa po sa naging basehan namin dun po sa, isa nga dun sa 5 standards po natin na pattern of violence po. Pero wala kayong intention na kung magpapile kayo ng kaso, isasabit yung affidavit niya na sinabit sa ICC. As a matter of preference lang po for the purposes of establishing the pattern of violence. But to directly papanagutin po sa isang krimen or what, sa palagay ko po baka po hindi ito tatanggapin ng korte po. Yeah, kasi kung open source, hindi nga tatanggapin ng korte. Tama po. Kasi kung open source, kung nag-extend pa kayo and expand nyo yung open source information gathering, dapat sana nireview nyo rin yung aming committee hearing dito. No? Yung na-mention kanina ng defense, na initially, deny talaga si Arturo Las Cañas tungkol sa DDS, EJK, etc. Eventually, nag-retract siya talagang 180 degrees. No? Sinabi niya, totoo yung EJK. Hindi ba dapat part din yun ng open source information gathering ninyo? Tama po. Actually, nung binasa po namin yung affidavit, may isang paragraph doon na nagtukoy nga dyan na nag-testify as binawi. Ang sinundan na po namin dito, at naalala ko po, meron kasing yung report do sa 24 oras after ng pre-trial po sa ICC, nagkaroon po ng interview kay Las Canas kung saan sinasabi niya yung affidavit na ginawa niya na isinabit sa ICC. At nung kinukumpara po namin doon sa sinasabi niya, lumalabas na yun po. Pangatlo na po yon. So, Alam nyo, iba yung affidavit niya, yung kanyang testimony sa Public Order and Legal Drugs Committee, which as I said earlier, I chaired. No? Kaya alam ko yung familiar ako. And then after that, nag-retract siya. Talagang complete turnaround. Tama po. So I even consulted a retired justice na kaibigan ko, ano bang mas patimbang dito? Ang sabi niya, talagang jurisprudence, yung original na statement, ang mananaig, kesa doon sa parang binaliktad na statement, which I also agreed. Ang point ko lang is, bakit parang namili lang kayo ng open source? tiningnan po Kung namin. tinignan nyo yung sa ICC na sabit na pagkahaba-haba, sa akin nga po sinabi kanina, pangatlo na po yung magkaibang affidavits ni Arturo Las Cañas. May nauna, may pangalawa, pangatlo na po itong pinapakita sa screen kahapon. Tama po, and we are also aware dun sa pagbalibaligtad. But on the news that I was mentioning po, Your Honor, mismong sinabi niya, pipirmahan yung affidavit, at sinabi po niya, this is 186 pages. So nang tinitingnan po namin, yung statement na yan, tumugma. At pangalawa, it's been the subject already of an ICC, it's being used as an evidence. At least there is a legitimate court that looking into it, which it was considered na ibig sabihin, tinanggap po ng isang lehitimo na korte po. Yeah, I'm not trying to put you on the spot. I'm just trying to be fair, no? Apo. Kasi gusto ko talagang maliwanagan para pagdating ng takdang oras, alam ko yung aking boto. Tama Maraming po. salamat po. Salamat Thank po. you, Senator Judge Lacson. Before the chair recognizes Senator Judge Rafi Tulfo, Senator Judge Aquino, and Senator Judge Padilla, chair will not. Sorry, I forgot about you, Senator Judge. Once again, reminded to kindly avoid Yes, Your Honor. conclusions of law. The question was simple, so I guess you will not conduct any further redirect. Nonetheless, Your Honor, there are some manifestations that I would like to make. As long as these are not conclusions of fact and law, counsel, as Yes, you have Your been reminded and guided accordingly. You may proceed. It is the position, Your Honor, of the prosecution that we have established Objection, already. Your Honor. Again, this is a conclusion of fact and law, Your Honor. Counsel, the counsel for respondent is correct. I will give the same limitation to whatever manifestations he will make in this regard. Let me do it for you. I guess you're not conducting any redirect anymore because you're I have another satisfied manifestation, Your Honor. and you're contented with the witness given, with the testimony rather given by the witness you presented.
What is your second manifestation? Nais Mr. ko Prosecutor? lamang pong liwanagin, Your Honor, kaugnay ng affidavit ni Arturo Las Cañas. Ito po ay ipresenta ng prosecution bilang bahagi ng testimonya ng witness, kagaya na po ng sinabi ng presiding officer ng 3 ulit, pinayagang ipresenta ang affidavit ni Las Cañas bilang bahagi ng testimonya at bilang bahagi ng naging investigation ng Special Task Force ng National Bureau of Investigation. It was never claimed by the prosecution that this affidavit is notarized. Kailanman po ay hindi sinabi ng prosecution na notarized ang dokumentong ito. Ito po'y ipresenta bilang bahagi lamang ng testimonya ng witness at bilang bahagi din ng investigation ng NBI. To conclude, Your Honor. Short rejoinder on that, Your Honor. The lead prosecutor is not yet finished. To conclude, Your Honor, the prosecution finds it unnecessary. Objection, Your Honor. Same ground. Allow the lead prosecutor to finish. The prosecution finds it unnecessary to conduct redirect examination. Thank you, counsel. Duly noted. Do Just you a still short- want a rejoinder? Just a counsel, short for this rejoinder on the Las Cañas Yes, issue. counsel. Again, Your Honor, according to the rules, an affidavit must be testified to and identified by the person or the author of that affidavit. And in this case, such was not done. So, and an additional manifestation, Your Honor, that considering that it is unsigned and unnotarized, the law considers it as a mere scrap of paper. That's just a manifestation. And Then let instead of letting this be an ongoing argument between both counsels, let the chair state. Your for Honor, the- may I just correct the manifestation No of the need, defense? counsel. Let the chair state for the 4th time. The affidavit of Las Cañas was not offered as an authentic document executed by the affiant. Only that it was part of the documents used by Director Matibag in his open source investigation, as also clarified for the 5th time, if I will count it, by Senator Judge Lacson, that it was only part of the investigation of the NBI through what is called an open source investigation. Again, to reiterate, not as proof that of its authenticity and the truth of the contents contained in the affidavit or document purporting to be executed by Las Cañas. And Let that it is signed, Your Honor. let that be the end of it, counsels, if you may. And we can proceed to the interventions and interjections of senator judges. Forgive my inadvertence earlier. Chair will recognize in this order, in the order that they indicated to the chair, as pointed out by the clerk of court, Senator Judge Rafi Tulfo, Senator Judge Villanueva, Senator Judge Pangilinan, Senator Judge Aquino, and Senator Judge Padilla as of now. Senator Judge Rafi Tulfo is recognized for his interventions. You may proceed, sir, when you are ready. You have 2 minutes. Narinig mo. Sila po ay inaresto ng PNP, CIDG. Yung isa po sa, I think it's an Osamis dahil meron siyang nagsabi na patayin si dating Pangulong Duterte at nag-offer ng 100 million na reward. Yung naman pong ubayan sa Boracay ata, may offer din. I'm not mistaken, 150 million po yata na reward. So, itong tatlo po, sa pagkakalam niyo, ano mga trabaho nito? Yung isa po, construction worker, hindi ko po maalala yung isang tao. Yung isa ay unemployed college graduate. Ayun. So, the reason why I asked that, kasi tulad ni Ronel Mas, isang teacher, at itong tatlo, mga ordinary mamayan, i-compare natin dun sa ginawa ni VP Sara at saka ni Mayor Baste sa ating Pangulo, pagbabanta almost the same yung nangyari. So, kamay na bakal ang pinairal. Kapag mga ordinaryong mahirap na mamayan, ang pinapairal ninyo dyan sa law enforcement. Pero kapag makapangyarihan ang mga tao, you treat them with kids' gloves. Why is that? Respectfully po, Your Honor, unang-una, I cannot speak to the behavior of the law enforcement at that time. But I agree with you na yung pag-aresto po sa kanila is warrantless arrest. That's the reason why na-dismiss po lahat ng kaso na yon. Yung sa ngayon naman po, yung mga pangyayari na ito, we go to the case build up and file a case katulad po nung nangyari kay Vice Presidente, meron pong nakapending ngayon na kaso. At kung ito po ay may file sa korte, that is the time that the court will issue a
warrant of arrest. So meron po tayong prosesong sinusunod po. Mali nga yung pagka-aresto. Actually, warrantless arrest yung nangyari noon. Pero meron bang nag-utos why it was done by the law enforcement people at that time? And what's the difference between the law enforcement back then and the law enforcement people now? Well, I can only speak po for my bureau na NBI. We are making sure that we are following the process and the law. In any case, wala pong malaki o maliit na kaso. Ang tinitingnan po lagi natin dito ay ang ebidensya, ang batas at ang prosesong dapat pong sundin. Okay. I'll give you an example. Halimbawa, yung nangyari ngayon na pagbabanta sa ating Pangulo, nangyari noon sa panahon ni Pangulong Duterte at nagbanta si Leni Robredo. Halimbawa lang, of course, Leni Robredo would not do that kasi I know, wala sa karakter niya. Nagbanta si Leni Robredo kay Pangulong Duterte at matindi yung outburst niya at pagbabanta. At ganun din naggagawa ng follow-up ang kanyang anak. What would have happened? Sa tingin niyo ba, possible na merong gagawang pag-aaresto si PRD tulad ng ginawang pag-aaresto dun sa mga teachers, sa teacher, construction worker, at unemployed college graduate? Well, respectfully, it's calling for an opinion but siguro meron po akong pwedeng pagbasihan. Base na rin po sa inyong sinasabi na construction worker, teacher ay inaresto dahil sa banta. Posible po. May possibility na baka arestuhin po kaagad ang Vice Presidente noon. Thank you, Mr. Witness. Thank you, Senator Judge Rafi Tulfo. Senator Judge Villanueva may proceed with his interjection when he's ready. You have 2 minutes, sir. Thank you, Presiding Officer, Mr. President. Just two quick questions to our dear witness. Your Honor, malaking bahagi po, Director Matibag, nung sa talakayan dito sa korte at ng buong sambayanan, whether or not natukoy na ba yung sinasabing alleged tinutukoy ng pangalawang Pangulo doon po sa kanyang video. At binanggit niyo po na may inaasahan po kayong development sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Maaari po ba niyong paliwanag, Director, sa pangkalahatan lamang po kung ano po yung layunin ng mga natitira pang bahagi sa investigasyon po ninyo? Just to clarify lang po, no? Kasi when you testified that the individual's identity will become clearer, does it mean, sir, that the Bureau is now focused on confirming or verifying the identity of a particular individual referred to by the respondent rather than determining whether such person exists in the first place? Kumbaga po, yung tanong lamang po dito, sinasagot po ay sino na yung kinontrata rather than hindi po yung meron nga bang kinontrata? Your Honor, 2 bagay po para makarating po tayo dun sa kasagutan sa inyo pong katanungan. Una, sinabi ko nga po with certainty, meron kinontrata. Ano po yung basihan? Mismong ang Vice Presidente na publicly, it is an extrajudicial admission na tinanggap na niya at sinabi na niya na meron akong kinausap na mag-assassin o mamamatay tao para patayin ang presidente at siya ay pumayag. So that is an admission na meron po. Pangalawa, bakit po natin tinutukoy at tinahanap? Dito na po pumapasok yung kailangan natin siyang makuha, hindi upang sabihin na kami talaga ay nag-usap ni Vice Presidente. Kasi yun naman pong sinasabi ko nga, yung pag-uusap na may papatay at hindi naman nagawa, wala naman po tayong pinag-uusapan na krimen doon. Pero ano po ba ang tinutugunan namin sa paghahanap namin sa tao na yon, sa individual na yon? Yun na po yung sinasabi namin that we have to address the issue of national security, the safety of the President, which is a primary mandate of the National Bureau of Investigation. So pagkatang banta po sa Pangulo, kapag ito ay seryoso tulad po nitong banta na ito, ito rin po ay magdadaos ng ligalig, kaguluhan,
at disrespect po sa ating law and order. And that is the very purpose of the existence of the National Bureau of Investigation. Yung binanggit nyo na may mga persons of interest, so yun nga po, no? Tinutumbok na po nito na nandun na po kaya kayo dun sa sino ang kinontrata rather than meron nga bang kinontrata. Tama po, Your Honor. Thank you, Director Matibag. Nabanggit niyo po kahapon din yung parte ng network ng respondent na tinatawag na Davao Death Squad. Batay po ito dun sa ebidensyang nakalap po ninyo, sabi niyo sa NBI, at meron po kayong nakikitang impormasyon na nagsasabi ang... gusto kong malaman kung meron po kayong nakikitang impormasyon na nagsasabi na aktibo pa rin po ba ito noong 2024 kaya naging part ito ng inyong assessment sa kapasidad ng respondent? Sa amin po investigasyon lumalabas na meron pa pong mga existing. At katunayan, without naming names, ganito po, ilagay na natin sa konteksto na nagsimula po kami sa maraming pangalan and we narrowed it down. Siguro ito na inaantay ng marami rin na finally ma-identify natin. We are narrowing it down already to less than 20 individuals at may mga pangalan na po kami nito. Sa katunayan po, yung iba po rito, kausap na po namin yung kanilang mga pamilya o kakilala. So, ganun po yung proseso. That's why sinabi ko, baka in 3 to 6 months, we can finally identify kung sino yung personalidad na yun po. Let me wind up, Mr. Presiding Officer. No, in relation again to the Davao Death Squad that we were talking about, aktibo pa po ba sila noong 204? Aktibo pa rin po ba sila sa kasalukuyan sa inyong nagpapatuloy na investigasyon? Tinatanong po natin ito, Ginoong Pangulo, para malaman natin kung yung ginamit po ng National Bureau of Investigation ay base lamang dun sa historical background na binabanggit po kahapon o meron po na nakalap na mga bagong impormasyon ang NBI na hiwalay na impormasyon tungkol po dito. Well, again, kanina po tinanong po ng kagalang-galang Senator Erwin Tulfo, we are not limiting it to the Davao Death Squad. Sabi ko nga po, meron pong mga aktibo pa sa serbisyo na men in uniforms at kasama rin po dito ang Vice President Sara Security Group po. So even those who are actively involved right now in men in uniform, is that what you're saying? That is something that I can say because general naman, it will Kindly not go wind to the up. identity. Yeah, that will be meron all, po. Mr. Presiding Officer. Thank you, Director Salamat Matibag. po. Salamat po. Thank you, Senator Judge Villanueva. Senator Judge Aquino is recognized. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Isang tanong lang po kay Director Matibag. Doon po sa AO11, nakalagay po doon yung mga miyembro ng task force, no? At yung isang miyembro po doon ay mula sa Transnational Crime Division. Opo. Nabanggit niyo po nung isang araw na nasa punto na po kayo sa inyong investigasyon na chine-check po ninyo kung hindi lang ito isang tao pero kumbaga grupo na po ito or may plot, may ploy, may nagkukuntsaba para dito po sa posibleng pagpatay kay President Marcos. So nagtataka lang po ako sa AO11 kasama yung Transnational Crime Division. So my question is, sa inyo pong investigasyon, meron bang transnational nature itong posibleng pagpatay sa presidente? Meron bang foreign intervention or mga players na hindi po Pilipino sa inyo pong investigasyon? Yan po ay isang sa purpose talaga kung bakit namin isinama para alamin kung sino po. Alam naman po natin, para patayin ng isang presidente, hindi po isa o dalawang tao lang nag-uusap dito. You need yung kakayahan mo, yung capacity, doon po pumapasok. Kailangan ng pera, kailangan ng network, kailangan ng tao. So tinitingnan po natin ito lahat. Ngayon yung binabanggit po ninyo, kasama po sa ating tinitingnan yan. Pero ang isa pong mayoryang rason yan, yung pong mga pagbabiyahe ng ating Pangulo, we have to also monitor it because the possibility of endangering the life of the President during his time that is outside of the country, nandoon din po yan dahil sa threat. So kaklaruhin ko lang ha. So yung pagkakaroon ng Transnational Crime Division dahil yan sa mga biyahe ng presidente, hindi dahil
merong possible foreign intervention dito sa iniimbestigahan yung pagpaplano. That is also an angle being considered, but that's not the main reason po. Alright, salamat. Salamat po. Thank you, Senator Judge Aquino. Senator Judge Padilla is recognized. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes. Maraming salamat po aming ginoong tagapamahalang hukom at sa atin pong ginoong Pangulo. Meron po akong katanungan para sa prosecution. Sa akin pong mga kaibigan sa prosecution. Napakahalaga po sa bawat pagdinig ay yung nagsasabi ng katotohanan. Tama po ba? Tama po. Opo. Pagka ang isang witness po ay naging halimbawa ng paiba-iba ang sinasabi, ano pong tawag dito? Di ba po kasinungalingan? This is a hypothetical question, Apo. Your Honor. You are not referring to any particular witness? Si Las Cañas po. Yung inyo pong pinakitang affidavit, Your Honor? alam niyo po, hindi pa po ako tapos, kaibigan. Alam niyo po, napakalungkot po para sa amin na marinig na merong kayong ibinigay na affidavit na nabahiran dito po sa loob ng Senado. Dito sa plenaryo ng Senado ay nabahiran ng matinding masasabi nating kasinungalingan sapagkat magkaiba ang kanyang sinabi. October 3, 2016, sinabi niya walang kinalaman ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. February 20, March 6, na iba na ang istorya. Ang tanong ko po, ano ang tawag sa taong paiba-iba ang sinasabi? Di ba po sinungaling? May I answer, Your Honor? Opo. Kagaya po ng aking binigyang linaw kanina. At paulit-ulit na rin pong sinabi ng ating presiding officer. Pakisagot na lang po kasi yun lang po ang tanong. Tama po ba o mali na tawaging sinungaling ang taong iba-iba ang sinasabi? I'm sorry, Your Honor, but I need to qualify my answer. Mr. Presiding Officer, isang simpleng tanong lang po. The lead prosecutor may agree or disagree or state a different characterization. I can state a different characterization if I'm asked by the good Senator Judge. You may disagree or agree with the Your statement Honor. of the Honorable Senator Judge Padilla. Feel free to say no or yes, Counsel. Kagalang-galang ng mga senator judges at sa atin pong mga nanonood na kababayan. Dahil binanggit po ng kagalang-galang na Senador Robin Padilla ang pangalan at ang affidavit ni Arturo Las Cañas, nais ko pong linawin ang kanina ko pong manifestasyon. Ito po ay ipresenta sa impeachment court bilang bahagi ng Presiding testimonya Officer, ng witness. hindi pa din po sinasagot ang... Lead prosecutor, the response, it's not responsive to the question of Senator Judge Padilla. Allow me to, if the good Senator Judge will allow the presiding officer, pwede ba nating sabihin, lead prosecutor, na ang testigong pabago-bago ang kanyang testimonya sa magkakaibang petsa o araw o panahon ay isang testigong hindi maaasahan? Without particular reference to Arturo Las Sa Cañas, pangkalahatan, I agree with you, Honorable Presiding Officer. Posible nagsisinungaling siya sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, o nagsisinungaling sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, hindi na natin malalaman yun. Tama po ba yan? Without particular reference to Arturo Las Cañas, I agree with you, Honorable Presiding Officer. Thank you. Maraming salamat po, aming ginoong You may proceed, tagapamahalang Senator hukom. Judge Padilla. Opo. Kasi po, katulad po ng sinabi ng aming Senator Judge, 10,000 hours, Pampilo Lacson,
Napakaliwanag po ng sinabi niya. At kami din po dito, ako po mismo ay gumawa din ng panukala na dapat yung mga nagsisinungaling dito, yung mga paiba-iba ng testimony na nagiging aming mga witness, ay dagdagan dapat ang sintensya ng perjury. Kailangan amendahan ang batas na yan. Ngayon, bilang pakiusap po sa inyo, sa prosecution, pwede po ba na sana ay maiwasan natin ang pagbibigay ng witness na may kasong perjury? Hindi na po ito si Las Cañas. Ang sinasabi ko po ay yung dalawang mahal nating witness, si Attorney Jeremy Lotok at si NBI Agent Talilong, na sa mga oras na ito ay may kasong hinaharap na perjury. Pwede po bang iwasan natin na may mga ganito tayong witness para ang nasasakdal po kasi dito ay ibinoto ng 32 million na tao. Sana po, aming mga mahal na kaibigan sa prosecution, ay isipin nating mabuti bago po tayo magbigay ng mga witness na may perjury na kaso o nagkaroon po kami ng dahilan na gumawa ng amenda na itong perjury ay amendahan. Pwede po ba yon? Your Honor, with all due respect, I would like to take exception to the question and manifestation of the Honorable Senator Judge Robin Padilla. First of all, we were able to verify already that there are no cases pending against the prosecution witnesses. In addition, Your Honor, and only to respond to the concern of the Honorable Senator Judge Padilla, ang conviction po ay hindi ground for disqualification unless it is final and unless it is punishable by more than 1 year and that the crime constitutes moral turpitude. Alam niyo po, mag-ingay. Korte po ito. Thank you. You may proceed, Senator Judge. Who was speaking? Ako po. You may proceed, Senator Judge. I was Padilla. interrupted. With due apologies. So, ibig niyo pong sabihin, yung mga senator judges dito ngayon na humaharap sa kaso, na hindi po pinapayagan ng ombudsman at hindi pa rin sila guilty, ano pong ibig niyo sabihin? Your Honor, with all due respect, ang question niyo po kanina ay kaugnay ng pagtistigo. Testigo nga, Referring to judges the nga yung witnesses of sinasabi the prosecution, Your Honor. Ang usapan po ay yung guilty or not guilty. Okay? So, tatanong na po ako ng bago. Pwede po ba? May I be clarified, Your Honor, on your last question about the senator you said are facing cases? Lead counsel, I think that was more Alam of niyo po, malinaw na po yung sinabi ko and wala po kayong karapatan magtanong Hindi, sa Senator Judge. diliwanagin ko nga po. I think Senator Judge Padilla was making a manifestation and not posing a question to the lead prosecutor in relation to our two colleagues. You may proceed, Senator Judge Padilla. Maraming salamat po, Ginoong tagapamahalang hukom. Pwede na po ba tayong mag-advance ng katanungan? Yes, Your Honor. Apo. Yung pong sinasabi ninyo, bakit nyo po nababanggit ang ICC dito? Ano po ang kinalaman ng ICC dito sa ating pagdinig? With all due respect, Honorable Senator Judge Robin Padilla, kagaya po ng nabanggit ko na, at marahil panglima ng banggit ng presiding officer, nabanggit po ang ICC, kaugnay ng affidavit ni Las Cañas, na ipirinisinta po ng prosecution bilang bahagi lamang ng testimonya ng witness at bilang bahagi ng naging investigasyon
ng Special Task Force ng NBI. Maraming salamat po. Senator Judge Padilla will please wind up. You can Opo. avail of a second round if you wish. Opo. Maraming salamat po. So, ibig pong sabihin, malinaw, na kanina sinabi natin na What is the hindi pleasure siya... of with the permission of Senator Judge and indulgence of Senator Judge Padilla, what is the pleasure of Senator Judge Rafi Tulfo? Walang mic. Kay Senator Padilla. Bakit pag sa kabila pinapayagan sila 5-10 minutes, bakit pag sa amin, sa majority, kinakat agad ni remind pagdating ng 2 minutes? I think nakakalata na kami. So dapat pag sinabing 2 minutes, 2 minutes. Pag sa amin sa majority, pag 2 minutes, pinipindot nito. 2-3 beses. Totoo yan. Pero pag sa minority, umaabot na ng 5 minutes, 10 minutes. At meron akong record yan. Pinapayagan. Why? Thank you. The comments of Senator Judge Rafi Tulfo is recognized. However, the chair would like to point out that in the impeachment court, there is no majority nor minority. We are all senator judges. And Senator Lacson earlier requested also an additional time to finish his point, which the chair allowed. That's why the chair reminded Senator Judge Padilla to wind up because Hindi. his time already lapsed. Kaya nga, Mr. Presiding Officer, I'm sorry, I do have a lot of respect in you. Yung sa akin lang, kahit na sino senador, kapag dating na ng 2 minutes, pinipindutan ng bell eh. Ako ilang beses na ako nang pindutan ng bell. Nakakairita eh. Samantalang yung iba, hindi pinipindutan ng bell, umabot pa ng 5 minutes. I'm not referring to anybody here now. Yun lang yun eh. Kaya nga kumisas, binubulungan ko na nandiyan eh. Oy, pindutin mo na yung bell. Para naman makapagsalita yung iba. Yun lang po. Wala na akong tinutukoy dito. Dapat maging fair tayo yung sa nagpipindot ng bell. Pag sinabing 2 minutes regardless kahit na sinong senador yan. Thank you. The clerk of court is instructed to kindly relate to the bell ringer to kindly be consistent in doing the polite reminder to the senator judges with respect to the time allotted. Sir Presiding Senator Officer. Judge Yes. Cayetano Alan. No, I take the comments of Senator Tulfo in order. I respect your opinion, but just to put on record, as you said, Senator Lacson a while ago asked for more time, binigay. Walang bell yon. Yesterday, 2 bell sa akin. 2 o 3? Dalawa lang ang bilang ko. 2 lang bilang mo. And maybe the solution is that after the first, isang bell na lang, pero kasi from the start of the impeachment trial, we asked the presiding officer at sabi mo nga, liberality, because then if we can't ask questions, baka magkaroon ng motion or mas lalong tatagal. Maybe you've been doing it naman, but yun nga, yung just ask to wrap up. But konting, we all want to get back to work. There's so much that we want to do. At least, wala ngang majority-minority, but at least wala ngang threat ng kaso sa majority. Eh. Kami magsalita dito, parang may sword sa aming nakatutok. So, konting pagbibigay din sa amin ng konting liberality din sa pagtatanong. Yes. But in accordance with the rules, tama naman po yung sinabi ni Senator Tulfo. The presiding officer shall take in advisement the points raised by Senator Judge Rafi Tulfo as well as the point raised by Senator Judge Allen. And in that spirit, kindly wind up, Senator Opo. Judge Padilla. Ginoong tagapamahalang hukom, nais ko lamang pong sagutin ang ating kaibigan na si Senator Rafi Tulfo. Sandali lang po. Kaibigan, mas mahaba kasi yung sagot ng ating prosecution. Ako po ay nagtatanong lamang ng oo ba o hindi. Opo. Pasensya na po. Opo. Kindly wind up, Senator Judge Padilla, but you can Opo. avail of the Maraming second round salamat if there po. is one. Tatalon na po ako. Dito na po ako sa aking kaibigan. Maraming salamat po, kaibigan. Opo. Sa akin pong kaibigan, kay Attorney Matibag, mahal na saksi. Mabilis lang po ito. Ako po ay napunta sa PDP Laban dahil po sa inyo. Tama po. Opo. Kayo po ang kumimbinsi sa akin. Tama po. Campaign manager nyo pa po. Opo. At masasabi po natin na isa kayo sa nagpa-number 1 po sa akin.
Tama po. Sa lugar po namin, number 1 po kayo. Opo. Attorney Matibag, sumama po ako sa inyo dahil alam ko na isa po kayo sa arkitekto ng pagkapanalo ni President Rodrigo Roa Duterte. Tama po ba? Hindi po. Sapagkat noong 2016, ako po ay campaign manager ng Region 4A ni Secretary Mar Rojas po. Ayun. So hindi po kayo connected nung panahon na yon kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Hindi po. Opo. Kung kayo po ay nagtatrabaho sa mga iba't ibang politiko, kayo po ba ay matatawag na political analyst o political ano pang tawag po doon? Yung mga nagsasagawa, nagpapatakbo ng politika ng bawat politiko? Well, maaari pong matawag na tayo ay tumutulong sa ating pinaniniwalaan na kung sino po ang dapat manungkulan sa ating bayan. Opo. Ibig pong sabihin, pwede po kayong gumawa ng isang kandidato at manalo. Makatulong lang po. Sapagkat ang paniwala ko po, hindi naman po isang tao, lalo na ako, ang magpapanalo ng isang kandidato. Opo. So ngayon po, masasabi po natin na pwede po kayong magtrabaho bilang isang political operator? Ano po bang konteksto ng political operator? Ang ibig ko po sabihin, ako po ay nasasama sa isang political party noon. So tumutulong po tayong maipanalo ang isang kandidato ng political party. Opo. Maipanalo lang po? O ano po ba ang trabaho ng political operator sa Pilipinas? Pwedeng gumawa? Pwede din sumira? Well, ang political operator to be successful, kailangan po yung kanyang sasamahan ay magtagumpay ang kanya pong laban at advokasya. Okay. Yun lang po. Maraming salamat po, kaibigang attorney. Thank you, Senator Judge Padillas. The Senate President is recognized for his interjections. Thank you. Thank you, Mr. Presiding Officer. Tutuloy ko lang po yung mga katanungan ng mga kasamahan ho natin kanina. Mr. Witness, yung babalikan ko po yung persons of interest. Itong person of interest, ito yung nakausap niyong actual killer? Yung persons of interest po can be characterized na merong nakausap. At Pero merong- yung kausap niyo, ito ba yung actual na nakontrata? Well, persons of interest yun nga po, ang sinasabi nga po natin, ito yung maaring makapagturo. Hindi pa po natin nakausap ito lahat. Ang sinasabi ko po kanina, dun sa atin pong mga nakilala, meron na pong mga pamilya na gustong makipag-usap sa atin at magbigay ng impormasyon. Hindi. Katunayan, nakakausap na po. So hindi ito yung actual na nakontrata? Yun po yung dumadaan pa po sa proseso ng aming pong pag-iimbestiga. Gusto ko lang by process of elimination. Yung nakausap niyo is hindi pa actual na nakontrata? Hindi po natin masiguro doon po sa natitirang numero kung ang isa doon ay siya talaga ang actual na nakontrata or grupo po. Yung ibang, nasabi niyo may iba rin ba kayong nakakausap pa? Tama po. Yung iba naman ay makakapagturo kung sino yung nakontrata. Tama po, Your Honor. Tama. At itong mga taong makakapagturo, ano po yung mga ebidensya na pwede niyong sabihin na credible itong mga taong to? Doon na po pumapasok yung mga intelligence report po sa amin using our tools, the human intel and the Give me an officer's example. intel. Bigyan lang kami ng concrete example na ito ay credible, pwedeng paniwalaan na magtuturo. Just give us an example. Yung ginagamit po namin dito na human intel ay yung mga dati na rin po naming informants na nasa ground po na nakakakuha po ng mga intelligence na ipinapasa po sa amin. So base ito sa human intelligence. Human intel po, tama. Pero pwede ring mangyari na itong person of interest wala ring kalalabasan. Posible po yun. Nangyayari po yan sa mga kaso po na... So yung nasabi nyo kahapong 3 to 6 months, pwede rin after 6 months, 0. Walang kalalabasan. That is a possibility. Pero gaya nga ng sabi ko, because we were able to narrow down the numbers at meron pong strong indication right now, kasama na nga po yung hangarin ng mga pamilya nitong mga taong nakausap na tinitingnan natin, eh dito po namin ibinabase na mukhang lalabas po ang positibong resulta po. So in other words, yung probability, mataas. Mataas po. Gaano kataas? Bigyan nyo kami ng more or less lang in Siguro your own po opinion. from the scale of 1 to 10, doon po tayo ngayon sa 6 to 7 po. 6 to 7 na merong kalalabasan na magtuturong may nakontrata. Tama po. Oh.
babalikan ko lang yung statement nyo na nakakausap nyo parati yung na-mention nyo yung Vice President Security Group. Tama Kasama po yun sa isinama natin na pag-aaral po, pag-imbestiga. Correct. Kasama ba sila sa persons of interest itong Vice President Security Group? Meron Kasi pong... nabanggit nyo kahapon na madali silang tawagin, nandun lahat. No? Kasama ba sila dito sa persons of interest ninyo? Well, Kung pwede nyong sabihin, I know you're investigating, kung pwede lang sabihin, actually, meron pong personalidad na kasama ron. merong kasama doon. But naintindihan ko na itong VP Security Group is also members of the government. Yun nga po yung sinasabi ko that there are, actually doon po sa aming na-narrow down, there are many uniform with inactive service. Na pwede rin palitan ng executive at any given time. Tama? Tama po. So paano, kung pwede silang palitan, paano sila nagiging persons of interest na merong potentially manggaling sa kanila itong pagkokontrata? Yun po yung precisely the reason na ayaw po natin na yung term na tinatawag na masunog yung atin pong lead na kinukuha. Baka po maka-apekto pag nagkaroon po ng mga sudden po na galawan. So right now, yung tao po nating sinusundan at para madali rin po sa aming pag-monitor and surveillance, mas maigi po na nakapirmis po. Sige. Maraming salamat, Ginong. Salamat Thank po. you, Mr. Presiding Officer. Senator Judge Pangilinan is recognized for his interjections. Thereafter, Senator Judge Go. Thereafter, Senator Judge Ontiveros. Senator Judge Pangilinan, you have 2 minutes. You may proceed when you're ready, sir. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Ginoong witness, nabanggit ng ilang testigo bago sa yon, no, si Attorney Lotok, na in so many words, above his pay grade yung usapin ng interagency coordination. At sabi pa niya, maaring ang direktor mismo, former director or current director, ang makapagsasabi niyan. Nung sinabi niyong merong security threat na national security threat, nakipag-ugnayan ba ang NBI sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan Meron para pag-usapan ito? Meron po kaming tuloy-tuloy na ugnayan. At sino-sino ang mga ahensya o alin dito sa mga ahensya ng pamahalaan ang nakipag-ugnayan kayo? Actually po, sinasabi nga natin, meron po kasing security cluster kung saan po natatalakay yung mga kailangan po pag-usapan. So sa ngayon po, through the Office of the Executive Secretary, meron po ako mga pakikipag-usap doon po sa military units din po natin. If you will not mind, I will not mention the exact military unit po. So there have been interagency coordination to assess and to address itong kinukonsidera ninyong national security threat. Totoo po yan. Yes po. Okay. Doon sa usapin ng pag-iimbestiga ninyo naman, nasabi ninyong may narinig kayong mga banta, napanood ninyo. Meron ba kayong na-monitor na nagbanta naman ang ating Pangulo bilang pag-retaliate doon sa nasabing banta ni Vice President? Ibig sabihin po, banta ng Pangulo sa Vice Presidente? Yes. Meron ba kayong na-monitor? Wala po. Kung meron man, hypothetically, tama ba yun? Well, kailangan pong imbestigahan din kung meron pong ganung banta. In other words, would you consider in a hypothetical situation revenge as justified if there is a threat to the president? He decides, he likewise publicly threatens whoever, not necessarily the vice president, whoever. Palagi ko po hindi tama sapagkat hindi naman po ito isang justifying o exempting na circumstance pagka nangyari po yung pagbabanta. Lalong-lalo na po kung mataas na opisyal, hindi po pwedeng maging batayan ng kanyang paghihiganti para magbanta po. So ang paghihiganti, self-defense ba yun? Hindi po. Hindi. In other words, hindi legal ang paghihiganti sa usapin ng kung ikaw ay tinakot o ikaw may banta laban sa'yo. Hindi po. Or kung ikaw ay, when is it allowed? When is self-defense a valid, how do you call it, assertion
to allow for non-liability for a crime? Kailan? Nakabalangkas po yan sa revised penal code, kaya lang hindi ko po kabisado, pero kung meron po talagang yung talaga actual na ang isa pong malinaw ay nangyayari na at kailangan mo iligtas ang buhay, karangalan at property po ng ibang tao at lalong-lalo ng mga kamag-anak mo or kaibigan, doon po pumapasok yung self-defense na valid. May mga ano po siya, elemento po. So, just to wrap up, so ang banta ng Pangulo, hypothetically, ay hindi tama. Hindi po tama. Yan po ay magbabiolate kung hindi man po sa batas na umiiral na kodigo penal, doon po sa konstitusyon bilang isang pangulo ka, meron ka pong katungkulan na igalang ang batas, igalang ang konstitusyon at maging parehas po sa ibang tao po. Okay. Maraming salamat. Thank you, Mr. Thank you, Senator Judge Pangilinan, for the information of Senator Judge Lapid. And those who might be interested, the name of the bell ringer is Anika. For easy reference, in case there are future reminders or complaints. Who is next? Senator Judge Go is recognized. You may proceed, sir, when you're ready, and you have 2 minutes, sir. Salamat, Mr. Presiding Officer. I just want to put it on record, given that the incident with the sheriff in July 2011 was discussed in detail during the cross-examination of the defense earlier. Just find it proper that I shed light on the matter without any bias, given that these are matters of fact and based on personal knowledge. Since nabanggit po at ipinakita po kahapon, wag mo nang pumatak yung oras, hindi pa naman tanong yun. Kasama na, sir? Since nabanggit at ipinakita po kahapon ng insidente noong July 2011 involving the Vice President, then Mayor Sara Duterte, and a sheriff, I would like to examine the relevance and context of this incident in determining the pattern of behavior of the Vice President. May I ask the NBI Director, would you agree that determining the context of actions of individuals is important to have a fair and impartial investigations? Yun po yung kasama doon, yung historical behavior to establish a pattern of violence. Okay. Are you aware na may alam niyo ba yung konteksto at dahilan kung bakit nagawa ni then Mayor Sara Duterte yon? And are you aware na may demolition noong panahong yon involving 217 families who were facing eviction? Tama po, ang pagkakaalam ko po, si Sheriff Abe ay dala-dala ang isang legal and valid order of demolition at gusto niyang ipatupad po yung demolition bilang pagganap po sa kanyang tungkulin po. A simple search online would provide further details. No? Nagalit po si then Mayor Sara noon dahil nakiusap siya sa sheriff na kung pwede bang i-postpone ng ilang oras at i-delay mo ng eviction ng 217 na families. At naalala ko noon na meron pong pulisiya si former Mayor Rodrigo Duterte na ayaw niya pong magpaalis ng mga informal settlers pag walang malapitan, walang malipatan po yung mga illegal settlers. Kawawa naman po itong mga to na minadali silang paalisin. Is it correct that Davao City was then, sabi ko nga kanina, no? It was correct that Davao City was then dealing with the aftermath of a flash flood. At that then Mayor Sara Duterte had come from attending to affected residents before proceed. Alam niyo ba ito? Well, I was informed po kanina nung sinasabi yan. Alam niyo bang 31 po yung namatay nung panahon yon? Yun po, nalaman ko po kanina. Actually, nandun po ako nung nangyari po yung insidente. At after 2 days, bumisita rin po yung si former Vice President Jojo Binay. Kasama niya yung anak niya na si Senator Nancy Binay. Mismo, witness po ako doon na talagang hirap ng sitwasyon. June 29 po yung nangyari na madaling araw, yung flash floods, at marami pong namatay, no? 28 to 31. At after a day, July 1, may schedule po yung
sheriff na palisin yung mga informal settlers na wala pang malilipatan. Ang maalala ko lang po na nakiusap si then Mayor Sara na kung pwedeng ipagpaliban muna ng ilang oras o araw yung demolish po sa mga illegal or informal settlers na walang malilipatan. Actually, sa totoo lamang po, since we are here for the search for the truth and justice, I believe it is incumbent upon me to put on record my recollection of what happened. Yun po yung maalala ko. Sabi ko nga na may pulisiya po yung syudad noon na kung walang malilipatan yung mga informal settlers ay wag munang paalisin. Kawawa po yung mga kababayan nating mahirap na wala pong malilipatan. Yun po ang konteksto ng nangyari. We are not justifying violence, but we are highlighting that context is important to have a fair assessment of the incident. Magkakaiba naman po yung nangyari nung 2011 sa mga pangyayaring iniimbestigahan niyo po dito. In fact, not just this incident, in our search for the truth, importante alamin natin ang dahilan at konteksto ng mga pangyayari upang maging patas, objective at makatarungan ang ating pagsusuri. Yun lamang po. Ubus na yung Thank you. oras ko. Last 2 minutes na po. Thank you, Senator Judge. Thank you, Mr. Presiding Officer. Salamat po. Tapos na ba yung oras ko? Sabi ni Anika, tapos na daw. Pagtabla yun sa basketball po, pagtabla sa last 2 minutes. May extension na 5 minutes po. Thank you, second round. Thank you, Senator Judge. Go. Senator Judge Ontiveros is recognized. You may proceed, ma'am, when you're ready. You have 2 minutes as well. Salamat, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, nabanggit po kanina ang political speech at pag-express ng dissent sa gobyerno. Bilang abogado at public servant, kailan po sa tingin ninyo lumalampas sa kritisismo at nagiging national security concern? Ang isa pong kritisismo ay lumalagpas na sa yung kalayaan magsalita kung meron na po tayong nalalagpasan at nababiolate na batas at lalong-lalo na po kung ito ay maghahantong sa kaguluhan at makukompromiso po ang ating national security. If our national security will be under attack, malaki po itong problema. So kung may kritisismo pero meron din pong potensyal na lumikha ng kaguluhan o gawing insecure ang national security, lumalampas na po sa kritisismo, nagiging concern of national security ayon sa tingin po ninyo. Tama po, binabantayan na po natin yan ng masusi at mas malapit na pagbabantay. Alright, salamat po. Ibang paksa naman po, Mr. Witness, sa lahat po ba ng sitwasyon kung saan nag-iba ang testimonya ng isang witness, masasabi po bang wala ng katotohanan yung pahayag nila? Ang testimonya po na paiba-iba ay dyan po pumapasok yung intervention ng korte na nakikinig kung anong testimonya ang dapat pakinggan. At titingnan po dyan ano ba ang circumstances, bakit may ganong testimonya, bakit nagbago, at eventually kung ano po yung talagang nilagdaan at kinilala, ay importante po yun. Speaking of yung circumstances, meron po bang mga valid reasons o meron po bang mga dahilan kung bakit nag-iiba ang testimonya sa karanasan at obserbasyon nyo? Marami po. Marami pong may pagbabanta sa buhay ng tumitistigo o sa kanyang pamilya o sa kanyang katatayuan. Maaari din po na dahil may konsiderasyon na pinansyal, pwedeng magbagong testimonya. At meron pa po siguro na tinitingnan din kung napasasakripisyo ang kanyang pagkatao, hindi naman yung banta sa buhay niya, kundi sa pagkakakulong or kung ano man, or meron pong taong gusto pong pagbigyan sa kanyang pagtistigo. So bagamat syempre naman po naghihigpit ang
korte sa mga usapin ng katotohanan at standards ng katotohanan ay hindi po masasabi sa lahat ng pagkakataon na wala ng katotohanan ang isang testimonya o yun, na Tama po hindi yan. na totoo ang isang testimonya o bahagi ng isang testimonya. Tama po yan at lalong-lalo na kung may iba pong ebidensya, whether documentary or testimonial evidence din, pwede pong ibangga doon sa testimonyang sinabi para ma-attain po at makita kung kailangang tanggapin o paniwalaan ng testimonyang sinasabi po ng isang tao. At doon po pumapasok yung wisdom ng korte, timbangin ang lahat at subukan pa rin gabayan ang buong proseso na buuin yung buong kwento at totoong kwento mula sa kahit pira-piraso. Tama po yun, yung wisdom and of course guided po by the law, the letters and the spirit of the law po. Of course. Huling tanong na lamang po, Mr. Witness. Sundan ko yung tanong